Blessed ako, ang anak ko, sobrang hirap na hirap. Hindi. Alam na mahal na Birheng Maria, malinaw sa isip niya, bahagi ito ng plano ng Diyos. Kaya kailangan mangyari ang lahat ng ito. So makikita po ninyo, ba't ko ito sinabi sa inyo lahat? Dahil we see in Mary, no? Makikita natin kay Mary yung fullness of prayer life. Sa lahat ng nangyari sa buhay ng mahal na Birheng Maria, bahagi ng lahat ng iyon ay nagdasal siya. Nakipag-ugnayan siya sa Panginoon. Magmula nang siya'y masaya, hanggang nang siya'y malungkot, lugmok na lugmok, lahat yan may connection sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Kaya, dito natin makikita, no? Ito ang lesson ng buhay ng mahal na Birhen. Yung naranasan ni Mama Mary, lahat tayo more or less na experience natin. Meron tayong full range ng emosyon at attitude. Minsan masaya tayo, minsan tayo nasa baba. Minsan nasa taas ka, minsan malungkot ka. Kung ang mahal na Birheng Maria, kahit na masaya, kay malungkot ang buhay niya, kay sorrowful o joyful ang kanyang misteryo sa buhay, lahat ng yun nakikita niyang plano ng Diyos. Kaya kaya niyang magdasal kahit na ano yung nararamdaman niya. Kung ang mahal na Birheng Maria ganun, sino tayo para hindi rin maging ganun ang attitude, di ba? Hindi yung kung kailan lang tayo masaya, kung kailan lang tayo blessed, tsaka lang tayo lumalapit sa Panginoon. On the contrary, iba naman mga tao, kapag kami kailangan lang, tsaka mo makikita sa simbahan. Di ba? Meron po akong parokyano minsan ganyan. Nung ako po'y unang taon po sa pagkapare, nakikita ko araw-araw sumisimba. Nung hinanap ko, nawala na. Tinanong ko yung sakristan na yun, ba't si sister gano'n nawala, hindi ko na nakikita? Patay na ba? Kasi nung nagsisimba, may sakit eh. May sakit, laging nagsisimba. Ay, hindi yung father. Ba't di nagsisimba? Gumaling na ho eh. Saklap na. Kung kailan gumaling, tsaka nakalimutan ng Panginoon. Di ba? Baliktad. Yun yung tinuturo na mahal ng Birheng Maria. Kay malungkot, kay masaya, kay anuman bahagi ng iyong buhay. Dapat, ang attitude natin bahagi ito ng kalooban ng Diyos. Kaya kailangan, hindi ako umalis sa Panginoon. Ha? Okay. Introduction pa lang ho yun. Ang unang-una, no? Okay, nabanggit ko sa inyo kanina. Mahal na Birheng Maria may noble and generous heart. Yan ang general theme, no, ng puso ng mahal na Birheng Maria. Yan ang siyang pusong mapagbigay. Ngayon, itong puso ng mahal na Birheng Maria, makikita natin yung tatlong pamamaraan niya ng kanyang pananalangin. Okay. Ano yung tatlong pamamaraan na ito? In Latin, no? In Latin, babanggitin ko muna. In summary, tatlo. Audiam, silentium, at actio. Ulitin nga po natin. Audiam, silentium, at actio. Yan, isa-isahin po natin. Una sa lahat, ang mahal na Birheng Maria ho, meron siyang pusong nakikinig. Pusong nakikinig. No? Anong ibig sabihin niya? Tandaan mo natin that prayer is a dialogue. Ang isang pagkakamali ng isang taong nagdadasal, ang nasa isip niya, ang panalangin ay laging monologue. Laging monologue. Ibig sabihin, luluhod ka sa harap at ikaw ay magsasalita sa Diyos. Yun ang idea natin ng pag sinabing magdasal, manalangin, no? Kailangan may sabihin ka sa harap ng Panginoon. Pero hindi. The first disposition, ang unang-unang attitude dapat ng isang nagdadasal, alamin mo muna, anong gustong sabihin sa'yo ng Diyos. Makita mo kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng Diyos. Ako, ito yung madalas ko ninyong naririnig ito, no? Ano bang gustong sabihin sa ng Diyos? Ito ho ang bad news. No? Kasi maririnig nyo sa mga homily yan eh. Alamin nyo, anya ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Ang bad news ay ito. Hindi man ho tayo parang Mama Mary na may anghel
anghel na pupunta sa harap mo, matuwa ka. I-remensahe ng Panginoon sa'yo o pinasasabi sa'yo, ito yung hindi ganun. Hindi parang pag nag-text ka, may magre-reply sa iyong text message o sa messenger, o ito pinasasabi ng Panginoon na pak. Hindi ko ganun eh. Ngayon paano mo malalaman o ano ang kalooban sa iyo ng Panginoon? Di ba? Yun yung tanong lagi eh. Kahit yung mga seminarista, paano mo malalaman kung ako'y magpapari talaga? Kumpara mo sa pagpapari. Yung laging tanong eh. Kasi wala namang, hindi mo tayo parang si San Jose na mananaginip ka at sa panaginip mo, sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi ka sa pagpapari, sa pagmamadre ka. Wala ganon. Paano natin malalaman? Okay. Diyan ako papasok yung sinabi natin sa Ebanghelyo kanina, narinig natin na Mary treasured all these things in her heart. Ano ba yung tanong doon na, may tanong dapat tayo, ano ba yung all these things? Ano ba yun? Ano ba yung sinabi na at pinagnilaya ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso? Ano ba yung ito? Ito. Ano yun? Yan mo yung mga karanasan natin sa buhay. Mahal na Birheng Maria yung sinabi doon na all these things, magmula nung Annunciation, nung nagpakita sa kanya ang anghel, sinabi sa kanya ang plano ng Diyos, naglakbay sila ni Jose, papuntang Egypt, nanganak siya, nagpanuluyan, lahat ng yun. Yun yung lahat, itinagot pinagnilay ng mahal na Birheng Maria dahil naniniwala siya na sa karanasan ng tao, kumikilos ang Diyos. Kaya, paano mo malalaman kung anong kalooban ng Panginoon sa iyo? Ang sagot lang po dyan, tingnan mo kung ano yung mga experiences mo sa buhay. Minsan, may mga taong nagtatampo, Panginoon naman, pinakikig ka. Parang hindi naririnig ang mga panalangin ko. Parang walang Diyos. Di ba? May mga taong ganyan sa katotohanan. Siguro may tayo nandito ngayon dahil malapit kayo sa simbahan. Hindi pa ninyo naririnig. Pero may mga tao talagang ganyan. Hindi naniniwala sa Diyos. Ang sasabihin ko lang nakakalimutan natin yung basic na itinuturo ng tayong mga bata pa. At ano ba yung tinuturo sa atin ng tayong mga bata pa? Count your blessings. Pagtingnan mo lang kung ano yung mga dumadaan sa buhay mo, maisip mo, saan ang galing lahat ng ito? Kundi dahil sa Diyos. Kundi dahil may nagbigay sa akin, hindi ko naman tatanggapin itong lahat ng ito. Kaya minsan, ang Diyos, kumikilos sa buhay ng tao, kailangan mo lang buksan yung mata mo. Kaya hindi natin makita minsan kung ano yung kalooban ng Panginoon na mahal ka pala ng Diyos kasi minsan hindi binubuksan ang mata mo. Saan tayo nakatingin lagi? Kaya minsan ang sama-sama ng loob natin sa Panginoon. Akala natin, favorite yun. Ako hindi ako favorite ng Panginoon. Paano mo makikita? Sa katabi ka nakatingin. Mas marami yung binigay sa kanya kaysa sa akin. Paano ma-appreciate yun sa'yo? Ang sabi, count your blessings. Count my blessings. Hindi mo bibilangin yung biyaya ng, Lord, bakit yung kanya 10, sa akin siyam. Hindi mo nakitang mas maganda, mas malaki yung sa iyo, kahit siyam lang yan. Kaya minsan hindi mo natin makita kung ano yung kalooban ng Panginoon, mensahe ng Diyos sa atin. Dahil hindi natin binubuksan ang ating mga mata. Ang paalala ko, mahal na Birheng Maria, tignan mo yung mga experiences mo at ang Diyos kumikilos sa lahat ng yan. Kung may karapatang magreklamo, mahal na Birheng Maria yun. Imagine ninyo, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari naman sa akin ayon sa wika mo. Ang dala-dala niya, anak ng Diyos. Ayun siya, kumakatok sa mga pintuan, pwede ba kaming makatuloy? Kung mahal na Mary matatampuhin, sasabihin niya, pabihira ka. Anak mo to
idala lang sa akin ni Re, bakit hindi mo alagaan? Hindi mo man lang kami bigyan ng bahay para tuluyan, di ba? Kung meron magtatampo, Mahal na Birhen, pero